Balita naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Sa 31 da bulan na Marso, ipaparong tartila sa programan Orly in the Morning. Maabig kabwasan da balang sinansakay. Medyo walay diferensya na audio tayo. And likewise, sayay live streaming. Kasi ang kunanang iray aman na chat, mambabantay saya na programa tayo. Pero cellphone ko walay umpapaway. Lamay ang kagawat ulamot karuman. Anyan no medyo wala rin tayo problema da signal. I-text yung labat, i-chat yung labat at 0968-677-7070 0925-954-8473. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumag ti dahito nga programa, sapay kumada kayo itinasya at nga kasasaad. Takta nga aldaw iti Martes, 10 na bulan na Marso. Okay. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Manalwar tayo ha. May papalapag tayo lante. Arayan na bulan. Kaptangan na say putang o dino ang putang sa panahon
Araya may tatawagan tayon Fire Prevention Month. Wala rin nagagawan na puol. Ditan ad nalsyan na bakayaw, walay agawan na puol na karuman. I think Manala 6 na labi. Kanya na kabaton tayo sa sitwasyon. Nilirad satan niya agawan pool ginawan investigasyon mat na MDRRMO na bali na kalasyaw panamaglay na Sir Freddy Bellacorta. Good morning, Sir Freddy. Yes, good morning, Kaorly, at good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Yes, pwede bang malaman kung ano po ang sanhi ng nangyaring sunog kagabi dyan sa Bakayaw, Nalsyan? Yes, Kaorly, tama yung sinabi niyo, mga around 6 p.m. kahapon, nag-deploy itong ating fire truck dito sa bayan ng Kalasyaw at nung binerify natin, merong isang lumang bahay sa Nalsyan, sa may Bakayaw, na nangyari sa light materials ang natupok ng apoy. Yes. At burned down yung bahay kasi nga ito masyadong mainit yung panahon at luckily naman wala namang casualty at wala namang saktan o kaya nasugatan. Oh. Mga ilang bahay po ang nasunog, Kapridi? Ito'y parang isa tapos may extension. Kaya parang dalawang bahay yung nasunog. Oho, kaninong bahay po yon? Old house ito bahay ng residente doon. Ayon sa report, luckily, nung mangyari yung sunog, nasa labas yung mga nakatira doon. So, ano po ang parang cause ng pagkasunog? Initially, ang parang tinitingnan cause is yung ang wirings kasi ng lumang bahay is luma. Oo, combustible material siguro. Oo, tama. At saka siyempre sa sobrang init, yun siguro ang dahilan at iniwan yung bahay. So ongoing pa rin yung tinitingnan pa rin kung ano talaga pero ang initial is yung parang wirings yata. Oo. So far walang casualty. Wala naman, except may dalawang motorsiklo na natupok din ng apoy sa loob ng compound. Mga ilan po ang estimated damages doon, Kapridi? Ayun ang bine-verify natin sa ngayon. Ang nakita lang natin yung dalawang motorsiklo at walang nasugatan sa loob ng area sa Orly. Kung di po ako nagkakamali, kadalasan po na may nangyayaring sunog dyan, di po ba? Oo nga lalong-lalo na itong grass fire, incident ng grass fire natin na dumadami. Masyado kasing mainit ang panahon at na-aggravate siguro ng yung pagsusunog. Lalo na sa mga bukid na mabilis kumalat. Eventually, pagka malapit sa kabahayan, yun ang dadamay yung kabahayan natin. Speaking of grass fire, dyan sa may tabi ng SNR, the other day, nagkaroon nata ng grass fire dyan Totoo yun, Kaorly, at natagalan yung ating mga bumbero bago naapula yung sunog kasi nagtagal. Ano ba ito? Sinasadya bang sunugin o may nagtatapon ng upos ng sigarilyo or what? Kasi minsan may nadaanan ako dyan sa Nalsyan na may sinusunog na mga damuhan dyan, nakatambay yung mga fire trucks, mga firefighters. Ang nangyayari kasi, bigla na lang, wala namang nakikita na nagsunog, bigla na lang may nasusunog, kaya tumatawag yung mga malalapit na residente sa ating bumbero, kaya para lang ma-prevent yung paglaki ng apoy, kaya naka-standby na sila. Ang nadaanan ko dyan, yung patungo doon sa may sa gilid ng Garden of Eden, may daan yan dire so papunta sa munisipyo, di po ba? Opo, Kaorly. Doon parang marami pa rin mga bakanting doon, lote doon.
Totoo yun, Ka-Orly. At syempre, kung malapit sa kalsada, kaya lagi nating inaabisuan, pagpapaalala sa mga kababayan natin na sa ganitong sitwasyon na masyadong mainit ang panahon, lalo na sa tanghaling tapat, pag nagtapon ka ng upos na sigarilyo sa may damuhan, automatic yan, mag-i-spark yan, magsusunog yan. At yun na magiging cause ng gas fire. In observance ng Fire Prevention Month, nag-conduct na ba kayo ng mga naglibot-libot na ba kayo sa mga barangays na nagbigay ng mga advice sa mga residents? Oo, Ka-Orly, itong buong buwan ng Marso, kasama namin ang PFP na aktibong nagsasagawa nitong kanyang kampanya laban sa sunog kasi nga ito ay Fire Prevention Month. Lahat ng sectoral ang approach ng ating PFP dito na in-inform na tumulong sila at palaganapin yung informasyon para sa pag-iwas sa mga sunog, lalong-lalo na sa buwan ng Marso. Pero nakikita natin, itong buwan ng Abril, lalong papainit. Kaya baka pwede nating extend yung fire prevention na hindi lang sa buwan ng Marso, kundi sa buong summer season kasi ang init ng panahon, Ka-Orly. Actually, fire prevention is every day yan. Every day is a fire prevention day. Opo, Ka-Orly. Tama po kayo. So yun, dapat huwag iwanan ng bahay. Nang walang tao, dahil hindi natin alam ang mangyayari. Totoo yun, Ka-Orly. Sa lahat ng oras, dapat alerto tayo at handa tayo sa mga ganyang klaseng insidente, Ka-Orly. Okay. So punta tayo sa ibang topic. Hanggang saan na tayo doon sa ginagawang river cleanup? Malapit nang matapos yung stretch ng Parongking River, Ka-Orly, at ang probinsya ay tumawag na sa atin. Nag-i-schedule na sila ng turnover pagkatapos ng Holy Week. At kahapon naman, humingi sila ng coordinates dito sa request natin na ituloy itong Marusay River. At ngayong araw, kasama ng ating tanggapan, ang tanggapan ng PDR Rimao na isang nangangasiwa dito sa river restoration. Magkakandak tayo ng drone shots para masukat natin yung extent ng gagawin dito sa Marusay River at makompute na rin siguro ng ating probinsya kung magkano kakailangang equipment at kakailangang manpower at saka resources kagaya ng crudo kaya gasolina, Ka-Orly. Okay. So from Ambunao to Kisban, tapos na? Malapit na, baka within the week, Ka-Orly, matapos na yan. Kasi turnover na namin mga after Holy Week. That is the week after Holy Week, Ka-Orly. How about yung wood going to Santa Barbara? Yun ngayon yung tinatapos nila. Tapos paglilipat yung papuntang Santa Barbara, ito na sa may parte na ng Sinukalan Marusay River, Ka-Orly. Okay, so ano na yung papunta doon sa wood, tapos yung boundary na barangay ni magka-boundary yan Santa Barbara. Alibago. Alibago. Ayun ang parang doon, makipot ata yung river doon Actually, kung titignan natin yung river system natin ngayon, kumipot dahil sa paglalagay ng itong flood control sa gilid. Makipot. Kaya makipot tapos mababaw, yung carrying capacity ngayon ng ilog natin limitado. Kaya kailangan natin linisin nang sa ganon mabilis ang pag-agos ng tubig papuntang pantalo kaya ng dagat ng Dagupan City, Ka-Orly. So gaano kalalim, Capridi? Siguro doon sa gitna, kailangan nating i-restore ang ilog natin mga 2 meters or beyond. Okay. Para ma-assure natin na yung downstretch ng ilog is mabilis makatungtong at makaagos yung tubig pag tag-ulan. So at least ngayon gumagalaw na. Yung dito sa may Parongking River, nararamdaman na ng residente mula Woods, Kisban, San Miguel ang high at saka low tide ng ilog natin sa Dagupan City. Unlike before, punong-puno ng vegetation, hindi makausad yung low tide at high tide. At nakikita na rin natin yung movement ng mga iba't ibang klase ng isda sa ilog. Ayun. Yung kulay, dahan-dahan na nagbabago, nawala na yung black kasi nga umaagos na.
Tsaka at the same time, from aerial view, yung drone shots, makikita mo talaga na may nag-iisip na tubig, water, river system sa Parungking River. Itong stretch ng 4 na barangay papunta dito sa may area ng Dagupan City, Kaorly. Yung sa Wood River na dating problema doon sa paggawaan ng sa Battling Company, wala nang problema doon, hindi na po kakaroon ng masangsang na amoy. Yung upstream doon, Kaorly, yun ang isang concern natin. At nakita rin yan ng ating punong bayan na medyo makipot na yung ilog doon. May mga residente tayo na gumawa ng kanilang bakod na medyo nasobrahan kaya naging makipot yung ilog natin. Pero makakatulong itong pagbawas natin at paglinis dito sa downstream niya. Oo. Makakatulong doon sa pag-agos ng tubig, Kaorly. Oo, pinamumugaran ng mga ahas dyan eh. Oo, sa mga susunod na panahon, baka yun ang susunod nating titignan at gagawin ng paraan, Kaorly. Okay. So, sana matapos na natin yan para... pero ang problema dyan, magkakaroon pa rin ng kung dito sa mga adjacent barangay, cities or municipalities na hindi rin nag-dredge ang kanilang mga river, siyempre magiging rin tayo, apektado pa rin tayo dyan, magbabakflow ang tubig. Ang pag-asa talaga nitong Sinukalan River sa kanyang mabilis na pag-subside o kaya pag-agos ay itong ating Pantal River, yung final destiny ng tubig natin. Magmula dito sa Maluwod hanggang doon sa area ng Pantal, dapat ma-dredge talaga yun, massive dredging doon. Kasi yung talagang huling-huling agusan ng tubig natin at doon mapapabilis yung pag-subside ng baha natin kung mayroon dito sa may Santa Barbara at sa Calasiao kung malalim yung ating dagat sa may Pantal River. Yes. So, para mabilis talaga ang daloy ng tubig. Aside from that, ano po yung contingency measures na ginagawa nyo sa ngayon? Na, by the way, congratulations nga pala dahil sa mga ginawa ni Mayor Karamat na malaking tulong sa mga farmers at sa mga tricycle drivers as well as mga stakeholders natin dyan sa inyong bayan. So ano pa yung mga other measures na long-term solution sa crisis na dumadaan ngayon? Aside doon sa yung paghingi na inisyatibo ng ating lokal na pamahalaan pamagitan ng ating mayor na humingi ng additional na discount para sa mga TODA franchise holder, mga jeepney drivers at sa mga farmers natin, iniisip ngayon ng lokal na pamahalaan itong pagre-realign ng mga pondo na hindi naman sa ngayon nagagamit para magamit sa mga susunod na araw as contingent funding para sa pagsuporta para maibsan itong krisis na naranasan natin, Kaorly. Okay. So, hopefully, maayos din natin lahat ng mga problema dito sa sa crisis na ito. So, thank you very much, Sir Freddy. Unless may gusto kang iparating, you might as well appeal to your constituents dyan sa Calasiao. Yes, thank you, Kaorly. Itong week na to, nagsisilibra ang buong Katoliko ng tinatawag nating Holy Week at tradisyon natin, mga Pilipino na mag-bisita iglesia. Pero sa ngayon, dahil mataas ang presyo ng krudo at gasolina, siguro mababawasan at siguro pagpipiliin ng marami natin mga kababayan ang manatili sa bahay. Siguro may mga ways naman tayo na magsilibra pa rin ng itong bisita iglesia. Baka may mga post sa Facebook na makikita mo may bisita iglesia. Might as well doon na lang tayo para makatipid tayo at makapiling natin ang ating pamilya habang ginugunita natin itong mahal na araw, Kaorly. Okay, thank you very much, Freddy Bellacorta, MDRRMO sa bayan ng Calasiao. Hey, manalwar tayo nanyutan. Walay agawan na puol kalabyan ditan
Barangay Nalsian, mismong barangay, then Mayor Patrick Karamat. Lanang di tanaya nagagawatan. Ya walay puul. Kapikal labat imay ay gawa ya puul ditan. Actually, a singer sa may pamilyaong na tinatawag ang datayon na mampapatulong yung mampatawag na sararatay firefighters. Kanyan manal alwar tayo every day is fire prevention day. Aliwalabat ya bulan na Abril, bulan na Marso, bulan na Pebrero, nagaw-agaw tan. Walay nagagawang pool at Disyembre. Bulan na Disyembre, walay nagagawang pool at selebrasyon na sa Christmas o dino balon taon. Pero inkargaya bulan na Marso, ya Fire Prevention Day or Fire Prevention Month kasi sobray putang. Sobray putang. Pigalalamot kasi heat index na ane. Speaking of Kalasyaw, nitan. Ituloy-tuloy ti pala issue tayo ditan balay na Kalasyaw, lauladtan barangay Banawang Kalasyaw. Ninyo tanoy, no, natandaan nyo at ate Gagimira, wala may resolution na barangay council ya papaekal imay ngaran ditan satay Banawang Elementary School ya ingaran imay marker kasi amay gate at ate Gagimira at impagawa na say stick holder. Kanyan siyempre no, impagawa to at wala may ngaranto diban tapyano na-recognize mat no si pararatan so untutulong at iskwilaan. Tasi katutan na tati Gagimira. So, gagamtan na satay tatawagan tayo na adapt a school program. Adapt a school program. Ya sata na tati Gagimira at dakdakal ya proyekto ya ginawa na sa Pamilya Acosta. Pamilya Acosta. Natan, amay marker o dino amay jad sa may gate arko kantila ipagawa na saray Pamilya Acosta itan. Kanyan inkargada so ngaran na sa may pinablidan amaya si Don Jose Acosta. Natan say barangay council ibabaga to sinalatan sungaran na sa may Banawang Elementary School aga paasalatan. Aga asalatan sungaran na Banawang Elementary School. Wadtan ni itay ngaran na Banawang Elementary School. Lapod ginawa tulong halos amin wadtan niya ginawan proyekto na sa Pamilya Acosta tate Gagimira atan at pipinabangan na saray umbaloy ditan o umbarangay ditan dabitla ya balay na Kalasyaw. Antura may ginagawa ya proyekto
na sa pamilya Acosta. Sarili ng gasto siya. Outside the railings, fence for safety of students. Wala may railings ditan. Yadalanan na saray estudyante pero aga basta-basta ya umbultang ag kalsada ta siyempre busy street ditan mayamaya luluganan on dadalan ditan. Amin ya classroom kinargaan na satay LED TV. LED TV. And I understand, wala mo't nira amoy yung kakargan na computer ditan. Renovation na sa may principal's office, including CR, meeting tables, and etc. Walay project ya Bowl of Love. Lunes ya anggad Biyarnesitan parad saray Marakel ya estudyante na Banawang. Amin ya estudyante na Banawang Elementary School. Gagawa nitan ya supplemental feeding na lapula at samay taon 2016. Watan mo't iray kitchen equipment. Watan so children's park with swing, slide, siso, bench, tan arum nira, yapang gagalawan na saratay estudyante. Walay big water fountain, stainless flagpole, sa ibalbalag yung pagawa datitan, Don Perez Sapiera Acosta School Gymnasium. Amay Don Jose Acosta Welcome Arc, yadiman nagmaliw ya kontrobersitan, pinablimiran dumurigil ya ang ipasa na resolution. So sangkuni ang barangay, spearheaded by Kapitana Marit Velasco. Nung natandaan nyo, wala man so impituyaw tayo at sikatudya, in-interview tayo, nilirat sa ata na issue. Ipapalapag ton ang gapo, so agawaan na Sare Acosta, na nanggawa tayo na sa research at ati gagimira, yalaman, so pinawayan na sa may research tayo, ay mayamay manaya, so ginagawan na proyekto. Watan, so school playground, landscaping, solar lights, libreng chinilas, payong, kaputi, school supplies, nanggawa ni na second floor safety fence, new waiting shed, with Mama Mary Grotto, walay school clinic, concreting of school grounds, tan say upcoming projects to ay 2-story building, ground floor school kitchen, tan second floor teachers lounge, tan baloya restrooms at bunag na satay gymnasium. Lapod satan ya ginawa at ating agagimira init dan nasay pagalang o kinabat na School Divisions Office 1 Pangasinan, so Pamilya Acosta bilang type 6 notable stakeholders. Tapyan na dan na untalan na importanteng papel iray stakeholders tan pagsiguro ya maging epektibo tan matalunggaring iray institusyon pang edukasyon. Init dan na untalan pagalang si Mr. Lito Acosta tansay pamilya to niya bilang top 6 notable stakeholders na School Division Office 1 na Pangasinan na November 21, 2024. Atan niya pistihiyuson na pagkakabat aya sumangi papaneknek na saratay ginagawa ya makatunungan ang importantiran na tulog at sektor na edukasyon, lalo la at pansuporta na sa programa at kagawaran na sa edukasyon.
arayan stakeholders at walay importante na papilda at iskwilaan. Sikara su ituturing ya katuwang na institusyon at parangitar na sa di kalidad ya serbisyo at edukasyon tan say kaliber-liber to niya tan untan tumat at sare panagbangat. Si Sir Lito Acosta at sakay stakeholder na abitlan iskwilaan aya at gimapula at sara may pampaparakep na abitlan iskwilaan tapyan unaligwas tan aya at unasinso. Malapula at samay bulan na Hunyo taon 2024 pinunduan to suuntalan pampalagay na say gate na say iskwilaan ya inkarga dita na tatiga gibira sungaran na say amada ya si Don Jose Acosta pero ipaekal nampasara na resolusyon ya ipaekal itan ya abit lang ngaran te ibabagan sinalatan dala kuno sungaran na satay Banawang Elementary School. Lapud satan niya isyo at ati gagibira ta siyempre mas kaakit-akit, mas marakip, kaaya-aya yan ang nangan sa Banawang Elementary School at sararatan ya programan maayos ya eskwilaan at balay na kalasyaw. Ya satan niya vision to at mangiter na sa inspirasyon tapyan ipanpatuloy na sari proyekto lunggano sikara at walad biyok tao. Si Principal Dr. Edna Cornista at si Muporta tan ginamit sa pangkanawnawad silong na sa administrasyon to niya at loob labat na pigaran taon agawan to so mga patatag na sa bali-bali ya relasyon marakop ya relasyon na sara stakeholder at abitlan iskwilaan. Awad tamat iraratay sakay school fountain ya kauna-unahan diskwilaan niya pinunduan mat ay iraratay landscaping at kaliber-liber to niya ya marami ya bisita sa awalaan na pangkanawnawan ditan ira umpapasyar tan mampipicture taking no nanang nangyo itan sa barangay Banawang Elementary School agayla so agawan development ditan. Watan itay gymnasium ya sikatutan sa panggaganapan natan no sinabibilang nagawa iraratay moving up o dino sararatay graduation exercises or ceremonies. Closing exercises, graduation ceremonies ditan la mismo ada satan nya gymnasium. Yag kila unla darom nira ay establishmento ya manarkila, manrenta, ya pangganapan na sararatan niya okasyon, tamaawang latan niya gymnasium, marakop sing kagawato ditan, at barangay Banawang. Lapod satan niya isyo at ate gagimira, lapod alaukan la na sa politika at nai-insecure mo't lalante si Kapitana Velasco ya perceived to be opponent tula na ani no nasabi so barangay election ya nayarin na kalaban tula si Sir Tony Acosta manggagawala ray issue. Actually wala ni ginawa da ya singa impamedya dan mangibabantak na dutak iman so resort na Sare Acosta ditan mismo barangay ta sa istorya to manayaman sa ikabyangan na Dagupan Electric Corporation nang gawan na pruning at sararatay tamtanaman ditan bitlan na barangay ya araraman niya binabatang iran sanga tan narame bulubulong ya kinlabat la karsada impulag at karsada na Dagupan Electric Corporation sa ipinapaway da at ating gagimiran issue, yan yan dan social media, insan din papaway at sakay online ya dyaryo, ya ditang kuno ibabantak, nasamay owner na resort iredutakto,
malapo sata establishment to. Pero pimaway sukatuan, araman manaya at ginagawan clearing operation na sa Dagupan Electric Corporation ya binabatang iraramay sa nga tapiano aglaraya maka epiktod sa ratay wirings kuryente tapian nakaiwas at puol tanan to kamalang klasin disgrasya. Sa pinapawayda dutak na sa resort ng Mr. Acosta. Isan ipapaekal resolution ay atan at ipaekal iman so ngaran nandun si Acosta di man ed arko ya impagawa mismo na sa pamilya Acosta. Kanyan si ginawa inaruman lamay arko o Don Jose Acosta Banawang Elementary School. Pero actually agga sinalatan so ngaran na sa Banawang Elementary School. Nagaingan inimprove sabit la ya eskwilaan lakitan. Lakitan. Tananang nang yun anti-development ya gawatan Banawang Elementary School ya singigan ya sikara sunaitdan na sa pagalang pakabat o may recognition saratay pamilya Acosta bilang top 6 notable stakeholder. Jad arumot niran barangay. Singa ditan nalsyan. Singa Don Pedro Cardoso amo may nanunang ng kumoditan. Elementary school. Tayin dunit damat. Sudalin. Di ba? Dakil ditan. Jad Dagupan ang ipasaray resolution. Ya ame karsadan na ginawa at ingaranmet at sakay ya nandunate na sa dalin pangilutnagan na sa eskwilaan. Aditan mo't at bunuan na binlok. Wala mo't may Siraldi Man Elementary School, wagak nalilingo. Antoni rame arom niya impangarandadtan, balulong, or itix mo pa, ambi kantagon, ang tingarandara ramay wadtan ira, ya in magano lang bungat ha. Okay, pasensya kaya, no medyo naantala tayo dahil sa ipaliwawa tayo maungitan, pinablimiran na dumurigal. Wala may resolution niya impasan ng Councilor Joey Nito Tamayo Ya manggawara ingaran sa kaya street. May nandunit iratan na sa idalin somewhere at bunuan bukig. Wala mo't imay ingaran niya eskwilaan yan nandunit mo't ditan somewhere at bunuan binlok, di ba? Kuntan tumat at sararaya ya mani-improve na sararata eskwilaan. Di ba napansin nyo, kada pader, span na sa kay pader, nga 1 meter eskwilaan, wala rin ang dudunit niya pamilya. Waman, so kangaran nanda, ay rarata niya pader na eskwilaan, 1 meter, o sa ingaranda, pamilya daw, waman, no siya pa nandunit at sama niya span na si pader. Di ba napansin nyo raratan, dan eskwilaan nyo. Hangga po'y maugastutan niya ginawa. Unong mo't kinan Councilor Kyle Gaspar sa kwanto marakap. So gagawin na sa pamilya Acosta ditan Banawang balbalag sutulong kanto si Councilor Gaspar at Chairman Committee on Education. Si Councilor Gabrielio, Councilor Elias Villanueva, Councilor Datwin, idadayaw daratan. An mismon alma mater ng Sir Freddy Villacortatan. Dating konsyal mo titan. Si katunatan sa MDRRM o Chief. Idadayaw tumat. So gagawin na pamilya Acosta. Lapod sa talante, ipapaekal so ngaran ng Don Jose Acosta bilang donor at sararatan niya arko tan araratay wadtan iraya ginagawan na malaknaban niya proyekto eskwilaan natan akapas nukmut iray pigaran residentes ya araya at unsu suportamet at pamilya Acosta. Nang gawara na sulat natan
Sinulatanda si Attorney Ronnie Sopsop, Regional Director na Department of Environment and Natural Resources ditan at San Fernando City, La Union. Good morning. Yun ang Kapitana Marit Velasco. Forward ko si kayo yaya sulat for your reaction. Nanto'y bagayod sayamat. Api balansyado. So issue tayo. Saragi yung tawag. Antayo number ko. Antayo matso number na estasyon. Wala tinid messenger. Antayo namin nilatan. Forward ko ya at messenger yo. Pero did ba kayo? Agyo ginalaw. Halos sa kay Simbaw, do'y Simbaya, imbitin ko yan issue. Kanang gawak lang ti, nasararatay research ditan. Da barangayo, akapanengnengan tini. Apigan may nyakar ko diman, I think may nampiesta so barangay nagsaing. Dimalanak ditan. Nambabanuan tini da barangay hall. Pasasama rin yak, pero actually, bisyak lang maungusaman. Tawagan tayo kang ko natan saragi un tawag para tsara tay reaction siyo tapi ano na balyansi tayo so issue dami kayo ipangkanawnawa unabat eda sararaya okay ante ko kerewunda DENR Department of Environment and Natural Resources at panamaglay ng Attorney Ronel Sopsop. Kahilingan para sa inspeksyon at nararapat na aksyon ukol sa illegal na konstruksyon ng barangay hall sa ibabaw ng creek kanal sa barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Ditang ka. Papaikal mo may arko, ipaikal na mo latay barangay hulyo ya illegally constructed kwanda. Atay, lanang yumot kasin ininim drop so ngaranan na Mayor Patrick Mert. Si bagayong lanang, andita, akin, wala abulin ng Boss Patrick. Nindropping ya lanang. Napapasubo ka lang mo, ritay Mayor. Yap kapabitla yun, ininindrop yung lanang. Okay, anto'y laman na sulat. Kami po ay magalang na humihiling sa inyong tanggapan na magsagawa ng agarang inspeksyon at magsagawa ng nararapat na aksyon hinggil sa illegal na construction, pagpapatayo o pagtatayo ng barangay hall sa nadirektang itinayo sa ibabaw ng creek, kanal o dyan mismong Banawang na matatagpuan sa barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Punong Barangay Marieta D. Velasco. Nakarating na po sa aming kaalaman na ang nasabing istruktura ay tila humaharang sa natural na daluyan ng tubig na maaring magdulot ng problema sa drainage, pagbaha, mga panganib sa kapaligiran at maari ring lumabag sa mga batas ukol sa konstruksyon, kapaligiran o zoning. Dahil ito ay isang pampublikong daluyan ng tubig, ang komunidad ay nag-aalala sa kaligtasan, legalidad at pangmatagalang epekto nito. Kaugnay nito kami ay magalang na humihiling ng mga sumusunod. Isang formal na inspeksyon sa lugar ng naaangkop na mga opisyal kinatawan ng DENR. Ipagpatunay ng aprobadong resolusyon ng barangay mula sa tanggapan na sangguniang bayan o ng opisina ng alkalde. Pagpapatunay ng mga permit sa construction at mga clearance para sa nasabing istruktura. Nararapat na aksyon, legal na hakbang kung mapatunayang hindi ito sumusunod sa umiiral ng batas at regulasyon. Ang kahilingang ito ay ginawa para sa kapakanan ng kaligtasan ng publiko, pangangalaga sa kapaligiran at wastong pagsunod sa mga proseso ng pamahalaan. Kami po ay nagtitiwala sa inyong tanggapan na panindigan ng batas at tiyakin ang kapakanan ng mga residente ng barangay Banawang. Lubos na gumagalang samahan ng mga nagmamalasakit sa mamamayan ng Kalasyaw. Ngitan ka.
paimbestiga ang dalatan. So ibabagan illegally constructed ya barangay hall at barangay Banawang, ya impatapo mismo at Banawang. Orly in the morning. Odino Creek. Ditan. Papaikal yung may arko, sa kasalat to, paikal na lahat yung barangay Hulyo. Dakal suradamay saya, no inabulo yan na engineering office itan. No inabulo yan na sa kabyangan na dari opisyal at munisipyo. Nadamay kayo sa atan. Nang yung mayor ayoy, inidan labat na permit imay GRL. May singa tatawagin dan Bitcoin niya operation. O dakil so Dispalco, dakil so Aluco, pailanda na kaso. Imagine nyo tan? Gross neglect of duty raratan. O dakil sindamay. Ada sayan issue. Yan ang gawa-gawa kayo issue ditan. Ya araya, agyo ang tamanaya, balbalag. So epik to. Balag subwilta. Oh, you see? Ayan, open so linya tayo. For your immediate reactions. Ano balansyado su issue? Impresintak, iraramay impapalapag yun, nang si kayo na interview, pati sararamay resolution nyo, binabasak mo't iraratan. Saramay bunaga programa tayo, natalabat. Iter ko ramay ubat, nasay principal, ramay records datan, tan si pamilya Acosta. Bayag ko yan in hold ya issue, waiting for your reaction. Dinid mayumat, anto si Rinay, di kalkalun si rin, pabalagan laya, sa piano umpaway lay katuan. Antayo, magmamaliw lang personalan ditan, so nagagaw-gawa, sayan issue, at ato'y gagimira. Akin kwa nyo, wala laray, nanunang ng tayuran nakin banatan at social media singa LTFRB wala ray umpapawaya kabit system tayo dyan LTFRB no, wala rin mga ala na sararate prangkisa wala may tatawagin dan kabit system at satan. So, LTFRB. Pero anti-connection to tambala tayo. LTFRB tayo, kabit system, kamoy. Ka-orly, kanda bilbilang. Atan, wala laray mambubulgaran ni Lirad Sararatay kabit. You see? Kalaranan nyo, pinablimiran dumurinal, so pituyaw tayo, Dwaran Mayor, sit sa interview tayo ada kinan Mayor Ming Rosario tan si Mayor Ayoy Resuello laan tayo so reaction to ni paakar sararamay pimapaway ilan issue nang karuman wala ray untalaran sayang iseng ibabagaran si kato at suspendido right from the horse's mouth batanitan ng Mayor Ayoy ada sayay programa tayo. O dyan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. DWIC. Ilan sila ang ilang aktibidad ng Pistedaya 2026 sa Pangasinan? Kasunod ng nararanasang krisis sa enerhiya at alinsunod sa direktiba ng Department of Interior and Local Government o DILG hinggil sa energy conservation. Kabilang sa mga hindi matutuloy ngayong taon ang Wave Pangasinan Dance Challenge 2026 na isa sa mga inaabangan tampok ng selebrasyon. Ayon kay Governor Ramon Vico III, ito ay bilang pagtalima sa panawagan ng DILG na pansamantalang iwasan ang mga magagarbong pagdiriwang na nangangailangan ng malawakang paggamit ng enerhiya. Sinabi
naman ni Governor Vico na ang lokal na pamahalaan o ito ang hakbang na lokal na pamahalaan at tugon sa nararanasang krisis sa enerhiya na dulot ng umigiral na tensyon at kaguluhan sa Middle East. Nauna na naglabas ng payag sina Governor Vico at Pistay Dayap at First Spouses League Chairperson Maan Vico na gagawing mas simple, payak at makabuluhan ang pagdiriwang ngayong taon upang makatipid sa enerhiya. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang oras na ito ay hatid sa iyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap. Tulad ng gintong hindi kumukupa sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman. Ito ang aming pangakong hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. Oh, ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugaan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection, against diseases. Balik sigla, balik PDA. Body Aqua Capsule, 3 times a day. Balik sigla, balik PDA. Body Aqua Capsule, 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. Nanla po ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy, Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan?
Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa tan malinis yasa sa liwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Orly in the morning. Okay, 8 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Diyan sa alang pangkanaunawa na pituyawan tayo si Mayor Ming Rosario di Tanad Balay na Manawag. Good morning, Mayor. Mabigyan kabusan, early in the morning, idol early, mabigyan kabusan, malalapod dyan at pinagpalang bayan po ng Manawag si Mayor Ming Kuya. Salamat po. Yes, Direkta tila, Mayor, anto'y preparasyon na sa opisina yun ni Nira saya isabi na Semana Santa. Kasi dita niya amin all roads leads to Basilica Manawag. Yes, idol early, traditionally talaga noong naran panahon na Holy Week, sa expectation tayo, tan preparasyon para tayo yung sabilamot Semana Santa, observance of Holy Week. So, sa unaan na tutuputan na arum-iran na kakaiban media at anto epekto na ay krisis na nararanasan tayo. At isabi na tutuod at bali na Manawag sa panahon lalo na Huwebes, Biyernes hanggang Easter Sunday. At siyempre kasi medyo wala, admittedly medyo wala bawas tong daisat at motorista, pero sa volume na to, action early, idol early at pamanisin siya. Nananaran ng tinanda ng simbaan pero sa luganan medyo bawasan. But siyempre ay Holy Week, lalo na tayo ay Holy Thursday, hanggang Easter Sunday. Sa Manguyo at saray bisita tan deboto yo narapja at ay siyempre may pananampalataya o faith na at sa tradition mat ya panatada yung narapjan Manawag sa aratan niya agaw. Okay. May mampinitin siya kanyo. Kaitan idol, lalo sa may agaw na Huwebes, kasi katuman may akar, nga manlapod as far as Lingayen, no, arum, wala rin nalapod sa Alaminos. Ya talagang namaliw matlan panata daya, unarap dya at sa Huwebes Santo na labi, insan ira unarap pamandasal, at sama niya sa Bilara, hanggang Biyernes. So, wala rin inlatag ni, as per tradition mat, road closures pati na accommodate so large volume na totoo tandi boto unarap jud bali na Manawag. So wala lay paknaan nyo tungtungan nyo bautan na LGU tansay simbaan. Yes, idol, regular so panmi-meeting kasi siyempre other than ay Holy Week ay at siyempre may tatarian tayo Centennial Canonical Coronation na Our Lady of Manawag no April 22. So, mas balag ta, no? Yes.
Ararami akalatag ya plano for Centennial April 22 at iti-test run mid saya Holy Week. May latag tan distribution na pati traffic tan parking that i-test run mi at saya Holy Week. But just the same, Idol, wala mo't iray kabaluyan dahil sa may panatamat ya untulong, mampainom iray danom, manpakan, manpasopas, talagang tanlabi, talagang residihan lalo na sa may Webes sa labi. So large volume na devotos na pilgrims na Arab siya, Idol. Okay, so say kumusta yung parking balot dakil kasi so singa espasyo yan ay rin pamparkingan. Yes, Idol, wala may balbalag 4 hectare property sa liw na provincial government. Kaya may proyekto ng Gobernador Monmon Gico pagipalagay na balaga alternative dalan, no? 26 meters sulapar to. Eventually unarapod Pusurubyo, unarapod Binalonan, no? Sa alternative route. At natantaang man niya sumpal pero sementado lamang balag mat na almost a kilometer. At aman so immediate kasang ka asinggaran nga na rin gawon nga alternative parking kay iba may gilig to ya lote ya bakante ya gawamat na probinsya at natan i-improve na provincial government wajalara may equipment ka tapan na nausar ya in estimate more or less it can accommodate 1,000 vehicle, no, Idol area jud binaglabat yan na central school. So very accessible simbaan niya, Idol. Pero ara may kana based on our experience, ara may arom ya private lot ditan singa masyadon mable so panagsingil da parking fee. Yes, Idol, admittedly talagang tansunan ng nangan men on how we can control it dahil pribado matlante. So step 1 in-implement mitiga ta may man permit ira. Apansin nyo, Idol, lalo na no Sabado Simba, araray ay karatig bakantin lote o di no walay abong mismo, pero walay na rin yung pamparadaan. Talagang suksikan na nakakarga ay luganan. Okay. So, namaliw lang livelihood, daray nakandalin, Rarayan area, at natan na tayo nalapulad last year at talagang pinan-permit nila, business permit. So, man alamat iray BIR. On the process iray arom, then eventually, hanggang DTI, ikukonsulta mi, Idol. At paano iran na control mat so regulasyon na pantingil da. Siyempre, walang matlanti may idea, privado ra. So, katuman sunan ng angle. But just the same, say, parking ordinance at pasado ngatla, it's a matter of implementing it, Idol. May IRR to at kapasato na a month ago. At na-implement man so amin na government property area ang gilig na karsara na rin pan-parkingan. Eventually, wala lay legal ya ticket, alulad sa may nanduduman papel. But one thing for sure, na siyempre wala apprehensions na reservations daray parking boys. Sana maaliwot lalantin anapan dan abay ka panaon. So, nanang may angle, Idol, sigara mismo. So, man dumat at karate different areas. Pero now, different dahil accredited ira, wala resibo ng legal. Yung panlapo at munisipyo. Katutan sa plano ya akagataret sa may ordinansa. So, na-regulate la, wa? Na-regulate la. Plus the fact na wala planon, i-color code ba't iray kada area. Uy, good. Bilang ay gate niya, wala siyang irang gate na simana ang Basilica, Idol. So, gate 1 parking and candle boys. So, at least do wala singa problema, nabitla kay color na uniform na orange, ang kabilang tampon. Okay. So, at the same time, na-organize but la, Idol, so per area, walay leader na matlan inelect, isa naka-profiling laran amin, so easily, no, bilang walay singa man pasaway dita, no, bangar, medyo may matlan almuan, ta sila mismo, aman aray ka kay iba man tan aray officers at talagang isuko daw din no awiton dami nan kasalanan na nakakatungtong tan na briefing at tampol ay ito. Okay. Speaking of livelihood, baka wala ratan iraramay lively for being hood. Ana namuton di pang kanawnawad karakter na to sa rate bisita tan ire mandurukot wanto kamalatan snatchers bukas kotse. Well, Idol, admittedly, wala rin isolated cases. Dumaminsan, wala rin na-apprehend, na-urel.
Pero no aron important bet na lapod bisita no magpapanggap na bisita na lapod aron lugar ya gagawin pa siyempre jaman ko convince da kala tuo so pati ara may makakanulot niya makapoy at no aron undayo matira ya pati ara may beggars diyan aron manlapod aron mabalay so naarap siya. So sa isa kaya problema minsan idol example walay naaral ya na-apprehend ya pickpocket o awit na munisipyo awit na stasyon may complainant tayo matladya transit sa tutuba plus gabay suna bala mag-aanat lamay gabay suna bala oo dalapan sa katigila pero doon tayo lang untan suna gagawa katuman ya arapon mi obstruction of justice na balutan so nagawat sa atan. Okay, so far amang balot so dyan simbaan siyempre nakaukulan bantayan damot nang damo iraramay singa acacia tree wala ma incidentin apatan dita di ba? Yes, idol, unfortunately one afternoon ang gapoy ang gandagam di malansuyuan ang gapoy atumba pero one afternoon ang gapoy dagam bigla na timumba sa kaya century-old acacia. So, well, luckily, ang apoy asakitan, idol, ang apoy sakitan niya bisita, pero unluckily, wala atamaan niya patiran luganan, seriously, may sakay. So, talaga na-damage, may Fortuner, medyo wala idat tumatman luganan. Okay. But again, pinantulong-tulungan mo kay Ibay Simbahan, ang Damot Pinolyan, siyempre, aksidente, freak accident, pero all is well dahil nga kay simbahan mismo, siyempre agawad loob na sulat na simbahan at wamanira, ari papari, ang Dapinolyan in deliver mira at door to door at kaabungan na, wala Manila, wala rin taga Baguio, but again, settled, all is settled around 8 in the afternoon, in evening, at kapantutungtong na maayos, at tibulong sa simbahan. Okay. Kasi arami damages at Last question, Mayor, sa kinay, biliting bilbilang nasari bisita tanay, inasupan na kinanda, chikinanda. In preparation ng alunod sa Centennial Idol ng katantaon medyo fully book kami ladya. Alam mo, masyadong marakal, so available ya biliting area. Walay hotel dyan, walay Balon Hotel. Actually, Manlocas nila ba, dry run. Soft opening, pero fully book lah. Inalay simbahan aray papari dahil matun sabi idol they forecasted mga 350 more or less sa Caribou Obispo Catholic Bishops Conference at sabi radya Cardinal Adventula etc. So dahil around 60 to 70 so bishops and we have extended po aray invitation aray protocol na dapat itan starting from PBBM, our Vice President and the rest of other national officials po. Lahat ng ating provincial and local leaders like mayors ay wala so imbitasyon niya iabot bitsigara. Siyempre times 2 tampo liman idol. Siyempre I would day misis na o anak talagi. Hundreds of thousands siya katao sa bintan. Say conservative forecast at mga 1 million. So nanangan minto but it's going to go higher. That is possible. Possible ta niya nagawa. Possible. May experience pa, idol, noong 1975, 9 years old na katsaman, medyo na maturan ko karakal na to, punuan na. Noon namin nasukog, kasama na panahon. So, all the more, ay 100 years, nakapopular. So, Manawag, lalo na sa image na Our Lady Manawag. Kato, we expect a very big crowd. Kaya, sa challenge sa tampon, security, katunan create kami task force sa security, parking, traffic, medical at may salamat kami daray neighboring towns and even the provincial government, Region 1 Medical, wala so ipawid damat ya medical team. Taman established na around 10 to 12 medical booth no para i-distribute may strategic area. Kay may Red Cross by the way din ang tulong paano na ensure so sistema bilang walay napunaw o di man problema at may putang kasi sa challenge sa saya idol sa may Centennial may putang as forecasted. Okay. So katutang sa pagpiprepara natin at so far akalatag mata namin but we'll be having final maybe 2-3 more
meetings sa aran kabaligsan ang sabi. Thank you very much sa rata na information na Mayor Ming. Ilalo tayo haratan niya event at maging successful sa rin tumbok agaw. Salamat Idol at salamat sa interview at long time no here. Kumusta kila? Insan naririnig ko lang balay posisyon lang ang kinapusan. At ay original early in the morning. So, salamat at maabigyan kapusan. Thank you very much Mayor Ming Rosario. Okay, talaranan nyo mo. Live, yan na pituyawan tayo. Mayor Ayoy Resuello na siyudad na San Carlos. Saray controversial tan sensational na rin issues kasumpalan ni na pigaran pakabat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo PUD Breaker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Magiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangibang ko at marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, maraming pa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangibang ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! Dito sa Magic, at home ka sa Magic. Let's shop and save at Magic, at home tayo dito. Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, Department Store, and Supermarket. Must-have styles at El Torogi and the Gadget Spot. Food treats at Dunkin', Healthy Choice, and Potato Corner. Your ultimate pit stop for play at Kids Box by Kidzona. Plus, wellness services from C. Gabrilio Eye Clinic, Sweet Smile Dental Clinic, and Bonks Massage. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need, all in one place. Orly in the morning. Okay, 25 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan dyan sa pangkanaunawa na pituyaman tayo live. Si Mayor Ayoy Resuello dyan siyudad San Carlos City nilira da saray issues. Ya, ito po tayo. Direktaan tilan na ito po tayo. Tawala lang tinawa tayo ng informasyon. How true is the report, Mayor, that suspended po kayo?
Na unang-una po, wala pong katotohanan yan dahil kahapon po tayo nag-opisina pa. Oo. No? At last week naman, nakalib lang po tayo dahil graduation po ng anak natin. Yun. Moving up. No? Hindi ko po alam kung saan nanggaling yung balita. Pero wala pa naman po ako nare-receive coming from any agency na ako daw po ay suspendido. Oo. So, nagulat lang din po ako kahapon nung nalaman ko na sinasabi ako daw po ay suspendido. Pero wala pa akong sulat or kahit anuman pong case naman na final sa akin. Oo. No, so yun pong pinagtatakang ko. So pero naging acting mayor si Vice Mayor Boggs. Nag-acting po siya kasi nag-leave nga po Nag-leave ako. kayo. Dahil meron po ako mga pinuntahan, mga bagay na like meetings in Manila. Tapos yung syempre graduation ng anak. Hindi naman po pwede na mawala tayo sa moving up ng mga bata. Ayun, kaya doon naluto yung sinabing sinabing suspended si... Oo, yun po. Actually, ako naman po pagka wala akong lakad, nandun ako sa opisina eh. Tapos after ko sa opisina, dumidiretso ako sa baryo, sa mga barangay for social obligations. Ayun. Especially mga invitation ng mga barangay captains natin or kung meron tayong mga programa sa barangay, andun po ako sa barangay. Oo. Pero most of the time po, pag wala akong lakad sa barangay, nandun ako sa opisina, nagpipirma ako ng papeles, nag-accommodate ako ng mga bisita, mga barangay na kalugaran natin na mga nangangailangan ng tulong. Oh, pero meron daw invitation sa inyo ang provincial board for an investigation tungkol po dito sa GRL Quarta Trading Corporation, something like that. Meron pong nakarating sa akin pero wala pa akong formal invitation Walang sa akin. formal Actually, invitation. ang nakita ko lang po isang social media page na kung saan sinasabi ako daw po ay pinatawag Yun. at sumailalim sa Blue Ribbon Committee ng Sangguniang Panglalawigan na ako daw po ay iniimbestigahan dahil doon po sa kaso ni JRL. Ang sabi ko naman po, bakit ako ang iimbestigahan doon sa kasong yun? Hindi naman ho ako yung JRL. Pangalawa po, wala pa akong invitation. Wala akong invitation na nakarating sa akin. At hindi pa ho ako pinatawag. Bali, dalawang social media platform po yan. Ang sinasabi, doon sa isa na naman, ako daw po ay sumala na sa Sangguniang Panglalawigan. For everybody's information po, no, hindi ho ako pinatawag ng Sangguniang Panglalawigan tungkol po dyan sa mga sinasabi nila dun sa social media page, no? Kasi ang problema po, nauuna yun dun sa page eh. Kaysa ho yung mismong ako, ako nga ho, wala pa akong kopya na pinadala ang DILG with regards to that complaint. So, ano pong sasagutin ko kung wala pa mismo sa akin yung complaint na sinasabi nila? So wala pong invitation at wala pong investigation na nangyari o ginawa sa Sangguniang Panlalawigan? Wala po. Kaya po gusto ko lang linawin, no? Kasi ang nangyayari po, lumalabas na kagad yan sa social media na wala pong katotohanan. So sana po maging responsible po yung mga taong nagpapalabas niyan. Na ang lumalabas po ako po ay napunta na sa Sangguniang Panglalawigan at ako inimbestigan na, sumailalim na sa Blue Ribbon Committee. Na suspended na. Yun nga po din po, kahapon po, ang balita ay ako nga daw po ay suspended at nagtatago daw ho ako. Ay wala akong rason para magtago ako at wala rin akong natatanggap na ako po ay suspendido. So lahat yun na lumalabas sa social media ay fake news? Fake news po, fake news. Pero kilala nyo ba kung sino yung nasa social media na ito na nagpapakalat ng ganyang impormasyon balita at ano po ang dahilan bakit niya ginagawa ito? Siguro at po, ano naman ang aksyon na ginagawa ninyo? Siguro po mahirap na lang magsalita kasi alam niyo naman po, bawat konting salita mo ngayon, ina-amplify, no? Pinapalaki. Siguro ang panawagan ko lamang po, maging responsable na lang yung mga taong ganito. You are there to inform the public about the truth, kung ano yung katotohanan. Hindi po yung magkakalat ka lang ng chismis. Kasi mahirap po yun, baka mamaya makasuhan kayo. Hindi nyo alam kung ano yung pwedeng ikaso sa inyo, no? Pero definitely, ang panawagan po, lalong-lalo na sa aming mga laging ginaganito, no? Maging responsable yung sana yung mga tao na naglalabas ng ganitong mga information. Kasi unang-una sa lahat, may pamilya din ho kami at saka may mga tao rin na umaasa sa amin, especially mga kababayan namin.
na kung saan pag mayroong mga ganyang balita, meron ding agam-agam yung mga yan. Pero kung ang inyo pong nilalabas ay katotohanan lamang, no, mas maganda po at kayo makakatulong pa sa taong bayan at sa mga tagapakinig at taga-masid sa inyong mga istasyon, sa inyong mga social media platform. Wala ba kayong plano na mag-file ng kaso? Sa ngayon po, pinag-aaralan ho namin. Cyber libel? Meron, ako po, pinag-aaralan ko po yan. Kasi sabi ko nga, syempre hindi naman po laging sa lahat ng panahon, no, lagi mo nalang papayagan na ganyan ang ginagawa sa inyo. Public servant ho kami, dapat wag kaming balat sibuyas. Pero enough is enough. Di ba? Hindi ho pwede na sinisira na yung pangalan mo, pababayaan mo lang. Yung dapat pinagsasabi nila, meron silang pangsuporta na ebidensya doon sa mga pinagsasabi nila. Kasi kung ako man po ay tatawagin at kung ako man po ay iimbitahan, sasagutin ko naman po as in my capacity as mayor of the city of San Carlos on what really transpired. Kasi based on the facts na based dun sa mga sinasabi nila, puro hearsay. Puro hearsay. So mas maganda po kung gusto nila, harap-harapan na lang, interviewin nila ako. Sasagutin ko. Wala rin kayong alam kung ano ang motive o dahilan bakit kayo binabanatan sa mga online platform? Meron po akong alam na rason, kaso ayoko na rin pong sabihin. Ayoko rin po kasing katulad ng ibang tao na walang pakundangan nilang magsalita. Ayoko rin maka-insulto ng tao. Pero ako po, I know the motive of that individual. I know the motive of those person who are doing this to me. Ako po ay nagtatrabaho lamang bilang mayor ng siyudad ng San Carlos. Ginagawa ko po lahat ng aking makakaya para gawing maayos ang aking pamumuno sa aming syudad, mapagaan ang pamumuhay ng aming mga kababayan. Pero syempre, hindi po natin maiiwasan, meron ho talagang mga tao na ayaw sa inyo at hindi kayo kaibigan. So, dun sa mga kaibigan ko, maraming salamat. At sa mga hindi ko rin po kaibigan, maraming salamat din po. At least, nakikita natin na kung ano yung katotohanan behind dun sa mga bagay na nangyayari sa siyudad ng San Carlos. Yung sinasabing isang dating opisyal ng siyudad ng San Carlos na nag-file ng kaso sa inyo, mayroon ba kayo natanggap na talagang kaso galing sa korte? Wala po Wala po akong natatanggap na kaso. Subpoy na? Wala din po. So, siguro po, wala pa. Or hindi ko po alam kung meron pong darating sa akin. No? But bottom line, simula po nung final daw po nila yon, yung complaint na yon, no, wala pa hong nakakarating sa aking sulat. So yun po yung hinihintay ko kasi pag may dumating po sa akin na sulat about that complaint, ako naman po ay buong pusong haharapin yan at sasagutin yan para magkaliwanagan. Kasi hindi naman lahat po ng final ibig sabihin may katotohanan na. Hindi naman lahat ng final, ibig sabihin guilty ka na. So ako po, hinihintay ko lamang po yan para sagutin sa tamang pagkakataon. Yung accusation is not synonymous to guilt na sabi nila. Pero ano ito, trial by publicity or politically motivated? I think both. Trial by publicity. Lagi naman po kasi ganyan ang nangyayari ngayon sa amin sa San Carlos. Alam niyo, tapos na ho ang eleksyon Yun nga, katatapos lang na eleksyon. The people have already spoken. Now, with regards po dun sa other issues, dapat alamin yung mabuti kung ano yung mga problema dyan. Kasi hindi naman po natutulog ang local government ng San Carlos City. I'm not the only person na gumagawa ng mga paraan para po maayos namin ang sa aming syudad o mapanitili namin maayos ang aming syudad. Andyan po ang aking vice mayor at andyan po ang mga konsehal namin. No? So kami po ay nagtutulungan para dire-diretsong maging maayos ang pamamalakad sa aming pinakamamahal na syudad ng San Carlos. Okay. Ano po ang kwento nitong GRL Quarta Trading Corporation na nangyari sa inyong syudad? And I understand, isa rin kayo sa biktima? Actually, lahat po ng mga tao na biktima niyan. Unang-una po sa kabaitang unang pinakita ng batang yan, marami po siyang napaniwala. Pero with regards po kasi sa pinag-uusapan dito, is yung sinasabi nila na pinabayaan ko daw po. That individual applied for a business permit para po sa isang remittance. No? Remittance po ang binigyan naming permit. With what he is doing or other things that he is doing, wala po siyang permit doon.
So I can only answer for the business that we have given him permit with regards to po sa remittance services na sinasabi niya. Mhm. Pero ngayong taon na po to, hindi na po na-renew yan dahil nga po nakulong na rin siya. Hindi na po na-renew. So Kasi- nakakulong na yung si GRL. Opo, si... nakakulong na po siya. Siya po ay sumurrender doon sa Malasike. If I'm not mistaken, nung January. No? Siya po ay sumuko doon at nailipat na rin po siya sa BJMP San Carlos. Oho. So, apparently, mga 10,000 na katao ata from hindi lang sa syudad ng San Carlos at billions of pesos ata ang nalikom nito. So, malaking malaking money. Ano bang scheme nito na tulad ng crypto o Yes, ang sinasabi po nila is crypto. Kasi ganito po yan, no. Sa lahat po ng information na lumalabas sa social media, yun lang po yung pinagbabasihan nating lahat. Na yun po ay nanggaling sa kanyang bibig. Pero with regards dun sa katotohanan yan, hindi po natin alam kung totoo yung sinasabi. Pwede niyang sabihin na ganun karami, pwede niyang sabihin ganitong amount, pero sa totoo lang, wala pong supporting papers na magsasabi na ganun karaming investors, ganun kalaki yung perang nawala, kasi it only came from his mouth. No? Siya lang po ang nakakaalam. Kahit sinong tao, walang nakakaalam kung ilan po talaga yung nag-invest. No? So, lahat po ng mga nakakaalam na sinasabing ganito karami, ganito yung mga pera, lahat po kasi ng information na yan nanggaling sa kanya. Yun. So, wala pong makakapagpatunay kung talagang 10,000 yung investor o ilang billion yung perang na-invest. Oo. So, lahat po ng tao na nakarinig niyan, dahil narinig po nila sa bibig niya. So, yun po yung pinagbabasihan. Pero with regards to the actuality of the individuals who had invested dun sa kumpanya niya or the individuals o yung amount siya lang po ang nakakaalam at kailangan pong lumabas if ever man sa korte naman na po yan. No? Doon po lalabasan kung ilan po talaga. Yun. Kung ipro-produce pa nila o ilalabas pa nila yung mga papeles. So yun, ginagawa niya yun to entice mga investors para makalikom o convince ng mga investors. Parang po yan, ganito po kasi ang ginawa nilang sistema. Parang yung lahat ng mga investment scam na nangyari, they will entice you to invest, sasabihin, sige, 5, 10%, yung iba, 15, 20%. O siyempre, sino ba namang tao ang hindi mahinganyo? Double your money. Double your scheme, money kagad, diba? So, yun po yung ginawa nilang pamamaraan. Pero with regards po dun sa sistema ng ginagawa niya, wala hong kinalaman ang business and licensing ng syudad ng San Carlos kasi wala ho siyang lisensya doon. Wala ho siyang lisensya doon. Nagkaroon lamang po ng mga complaints yan nung nagsimula pong na-raid si JRL doon sa opisina niya, tapos hindi na siya nakakapag-pay out. Pero before po, walang nagko-complain. Sabi nga nila, di ba, hayahayang buhay ng mga taong nag-invest. Opisina niya sa San Carlos mismo? Sa San Carlos po yun, sa San Carlos. So yung business niya, binigyan niyo rin ng business permit? Hindi ho. Yung remittance center. Remittance center. Okay. Hindi yung business niya. Wala ho kaming binigyan ng permit doon sa may sinasabing trading kasi wala ho siyang SEC eh. Securities and Exchange Commission. Wala ho siyang SEC. Tsaka hindi po siya nag-apply for that. He only applied for the the remittance center. Sa building lang. Oo. Okay. Yung JRL Kwarta is a remittance center. Were you a victim also? Hindi, biktima. As in biktima dahil naniwala. Nag-invest din kayo? Ay, hindi po. Hindi po. Hindi po. Sabi kong biktima kasi yung bata mabait eh. Pero I never, yung merong kinikwento na sinasabi, lalong-lalo na yung mga nag-a-accuse sa akin, yung mga nagbibintang sa akin na ininganyo ko daw sila na mag-invest. Never. Parang gano'n. Oo. Tapos ang sinasabi pa po dun sa isang social media platform, ako daw po ay ilang beses na guest of honor and speaker sa opening ng kanyang business trading. Ako po ay imbitado pero never ho ako nagpunta. Meron po akong mga picture na kasama siya because inimbitahan ako sa isang birthday niya. Pero hindi po ibig sabihin na andun ako to endorse him. I was just invited in his celebration for his birthday one time. Tapos yung ibang nakikita po na pinapakita sa social media, nadadatnan ko po siya sa barangay.
Tapos syempre ina-acknowledge ko lamang po siya. Pero never have I endorsed any na siya ay inendorso ko na yung mga tao mag-invest. Wala po akong salitang ganyan. No? Kaya nililinaw ko lang po. Actually, this is the first time na masasabi ko to. No? Kasi lagi po akong guilty lagi doon sa sa social media platform na yan Ang sinasabi, nang engganyo daw ako. Ini-endorso ko pa daw. Siyempre, nung panahon na yun, ang bait ng bata Lahat po ng mga nag-invest sa kanya, ang tawag sa kanya, boss. Kumbaga parang Panginoon. Dalawang kamay. So, ibig sabihin without you knowing it, ginagamit ka ng bata? Hindi ko nga po alam kung yung, maybe, gano'n na nga po yung nangyari. No? Siguro, gano'n na nga po. Kasi malaki ang tiwala sa'yo ng taong bayan sa syudad mo mismo, being a leader. Ginamit ka niya, ito kasama natin si Miro yun, nag-invest. So lahat yung mga tao nag-invest din dahil parang hindi po actually, possible na ganun. Ang sa akin po kasi ganito, napakasimple. Porket nakita mo ba ako nakasama ko yung taong yan, kasama na ako sa negosyo niyan. Di ba? Ako po public figure ako Yes. I'm a public figure. I can go anywhere. Kahit saan ako magpunta, pag nakita ko, kakilala ko, babatiin ko. Di ba? So for me, is but natural pagka nakita ko siya siya yung iniimbitahan ng mga ibang tao sa fiesta dadatnan ko na lang siya di ba? Ito may binabasa ako rito. Mayroon pong noong August 26 mayroon pong desisyon ng Pangasinan Regional Trial Court Branch 36 na itong Securities and Exchange Commission na sinasabing si GRL Quarta Trading Companies, ang empleyado niya sina Maritoni de la Cruz Padlan, Maria Laika Risuelio Kagiwa, Cindy Pabia Muñoz Jericho Kagiwa, Mateo and Nelson de Guzman, ay pinagbayad nila ito ng mga with the amount of 750,000 pesos. Ito ba empleyado mismo ng GRL o empleyado ng syudad? Empleyado po ng JRL siguro yan. Okay. Kasi yan po yung mga, kasi hindi po pwede. Pero hindi nyo kilala yung mga... Hindi po. Sina Padla, Maritoni de la Cruz Padlan, Maria Laika Risuelio Kagiwa. Hindi po. Hindi nyo sila kilala. So, empleyado ito ng GRL, hindi sa munisipyo, sa City Hall. Hindi po. Hindi ko nga po alam kung saan nanggaling yung bakit magiging empleyado ng munisipyo yung mga yun. Hindi, tinatanong lang natin kung empleyado ng GRL o kaya empleyado ng... Empleyado po nila. Siguro yan po yung mga nahuli dun sa raid. Ayun. Dun sa dun sa office niya. Pinagbabayad sila ng 50,000 pesos each for violation. Each violation. So, parang 750,000 pesos na fine or bayad ang naano sa kanila. So, ito nakita ng SEC na talagang illegal kasi walang authorization. Ganon din sa inyo kaya hindi nyo siya binigyan ng permit. Kasi hindi naman ho siya nag-apply sa amin ng permit. Permit para dun sa niya, sa trading niya. Sa remittances. Remittance lang po. That's the only thing that I can kumbaga I can provide information of. Yun po yung remittance nila, yun lang po yung may lisensya. Yung mga victim na na-scam, hindi ba sila lumapit sa inyo at ano pong tulong ang ginawa nyo sa kanila? Lumapit ho sa atin. Hanggang ngayon po meron pa tayong tinutulungan. Meron po silang grupo na ako po nagbayad ng abogado. At may frequent communication po kami. Hinihintay lamang po yung pagpa-file nila. Kasi ang problema po kasi ganito, kung magkano yung final mo, pag darating na sa korte yan, may filing fee. Di ba? Siyempre yung iba natatakot mag-file kasi kung malaki yung nakuha sa kanila o malaki rin yung babayaran nila sa filing fee. Pero as of now po, yung abogado na kinuha ko for them, tinutulungan po sila para i-consolidate po yung case to be filed against marami po ganito po gusto ko lang ikwento ng konti kasi nung umpisa wala ko nagfa-file. Yun. Na umaasa pa rin silang mababalik yung pera nila. Habang tumatagal na doon na sila nagagalit. Kasi hindi na nila nakukuha yung pera nila. Hindi na nagbibigay. Wala nang payout Wala nang payout. So, sila rin po yung naghintay ng matagal bago sila mag-file ng cases. Yun. Na sa pagkakaakala nila, makukuha pa nila yung pera nila. Siyempre, sino ba naman hindi aasa? Kasi nung una, sabi ko nga,
yung bata bigay ng bigay. Tawag nila doon boss eh. Tawag nila doon boss JRL eh, boss Joshua eh. Oo. So yung mga tao umasa hanggang December. Sinasabi niya kasi December 4 magbibigay daw siya. Kasi yun yung birthday niya. Yun. Oo. Naghintay yung mga tao. Wala. Wala akong napala. So meron na ho talaga mga nag-file. Yung mga nag-file na yun po yung naging rason kung bakit nahuli po si JR. Ayun. Actually, I was the one also telling them, mag-file na kayo ng kaso. Kung gusto niyo magka-action, kasi ako, anong gagawin ko? Hindi naman ako yung magpa-file ng case para sa inyo eh. What I can do is just to regulate. Tanggalan ko ng lisensya. Pero yung lisensya niya naman, walang silbi yun kasi sa remittance yung lisensya niya, yung business permit niya. Di ba? So walang silbi. No? So ang sinasabi ko sana, I did encourage them to file a case na. Ano pa rin yan? Mga August, September pa lang, sinasabihan ko na yung mga tao. Pero ang gusto nila, makipagharapan. One time na kumbinsi ko pa makaharap yung tao dun sa mga investor niya. At nangako ulit siya that time. Hindi niya na naman tinupad. So nung nakulong na ito, namatay na yung issue, di ba? Actually, hindi pa nga namatay eh. Kasi sabi nila, paano na yung pera namin? Yun. Sinatanong, anong ginagawa ni Mayor? Ibang gusto nyo hanapin, nahanap. Gusto nyo makulong, nakulong. Hindi na po ako, kayo na po ang dapat mag-file ng case dyan kasi nandyan na sa kulungan. Ako, tumutulong lamang po ako para at least kung ano yung obligasyon at responsibilidad ko bilang ama ng syudad ng San Carlos, tinutulungan ko po kayo mag-file ng cases. Pero besides that, wala na po akong magagawa. Kasi nandun na sa kulungan yung tao. Diba? Ano pang gusto nyong gawin sa akin? So hindi na rin makakabayad siguro yon. Nagdadasal pa rin po na sana makabayad pa rin. Pero I do encourage them to file their case, to continue filing their cases. Kasi po pagka nakalampas yan at nakalabas yan, mawawala na ho yan. Oo, tatakas na. Tatakas yan. Kung may pera man, kung meron pang pera na natitira sa kanya, tatakas ho yan. Kaya kung ako po sa inyo, diretso nyo pong i-file yung mga cases ninyo para po dire-diretso. Kung gusto nyo makalabas, aregluhin nila kayo. Okay. Para at least ibalik niya yung pera nyo para i-atras nyo yung kaso against him. Yung mga lumalabas na ganitong issue against you, ano pong epekto nito at ano pong sinasabi ng inyong mga leaders, inyong mga constituents sa siyudad ng San Carlos? Actually, sabi nga nila, huwag kami stress, Mayor, kasi mas naniniwala kami sa iyo kaysa sa mga sinasabi ng ibang mga tao. Pero syempre, masakit lang sa loob, saka masakit lang sa tenga. Pero ngayon nga, sabi ko, bulletproof na ako. Parang ano na. Immune na. Yun. Oo, kasi kung iisipin ko lang yan lagi, hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. There was a time na na-stress ako ng todo-todo. Gusto kong habulin yung mga tao nagsasalita, lalong-lalo na yung mga anonymous sa mga pages. Kasi malakas lang ang loob nila magsalita dahil hindi nila pinapakita yung mukha nila, nagtatago ba sila? Mga trolls. Oo. Pero naisip-isip ko rin, kung papatulan itong mga to, walang mangyayari. Basta importante dito, ginagawa ko trabaho ko, naasikaso kong siyudad ng San Carlos, natutulungan ko yung mga taong nagpa-file ng cases, malinis ang konsensya ko. So wala akong problema, hindi ako magpapa-apekto sa kanila. Okay. Sa nangyaring issue na ito, how is San Carlos sa ngayon? San Carlos City is doing okay as of now. Besides dun pa sa mga nag-invest na talagang San Carlos City is doing good. Marami po tayong mga programang ginagawa. Marami po tayong mga proyekto na ginagawa sa mga barangay. At pinipilit po natin na ituloy yung mga programang ito para sa ating mga kabataan at sa ating pinakamamahal na siyudad ng San Carlos. So, kumusta naman yung mga investors dyan sa mayroon bang influx of investors doon sa nag-i-invest sa siyudad ng San Carlos? Lumalago ba ang negosyo? Yung negosyo po natin walang problema, maganda naman po. Pero siyempre sa crisis, sa time ngayon ng crisis, yun po ang problema natin. Apektado po lahat. Tumataas ang bilihin, gasolina, krudo, bigas. Lahat po tumaas dahil sa crisis na to. Sa nangyayari dyan sa Iran. Lahat po ng mga negosyo natin dyan nahihirapan. Pati lahat po ng mga empleyado, mga naghahanap buhay, nahihirapan po ngayon. So ano po ang contingency measures nyo na ginagawa ng local government, mga long term or mga solution?
Nung last, if I'm not mistaken, last week or last week po nung kausap namin yung mga negosyante ng petrolyo, no? Nag-usap-usap po kami na kasi hindi natin maiiwasan na talagang maraming mag-hoard o maraming ano. Ang pinag-usapan po namin doon kung paano maproprolong yung supply ng petrolyo sa syudad ng San Carlos kasi if I'm not mistaken, nabalita na meron na daw ilang gasoline station sa probinsya ng Pangasinan na nagsarado. Kaya yun po ang pinag-usapan namin, how can we prolong the supply of petroleum in the city of San Carlos City. Gumawa po kami ng mga measures doon, nag-usap-usap po kami ng mga may-ari, no, na hindi naman po rationing o pagrarasyon ang ginawa nila. Pero nilimitahan lamang po. Pero depende po sa pangangailangan ng tao, like hospitals, may generator yan, kailangan po yan. Farmers, yung ibang mga, pero yung mga nag-hoard po, hindi po nila pinapayagan yan. Okay, nausap po natin sila. And we also talk to them with regards dun po sa presyo ng presyo ng prime commodities. Yes, yung sa kanila, yung produkto nila, yung mga petrolyo. Petrolyo. Ang sabi naman po talaga nila, hindi naman din nila kontrolado ang presyo. Yes. Kung mataas ang kuha nila, mataas din talaga ang bentahan nila. Hindi naman sila negosyante yung mga yan eh. Hindi naman po pwedeng kinuha nila ng ganito, ibebenta nila ng mas mababa. So kailangan kumita para mag-prosper yung negosyo nila. So aside from doon sa crude oil, yung mga basic commodities, meron na ba kayong coordination sa GTI para magkaroon kayo ng price ceiling or price control? Nagmo-monitor po tayo, tinitingnan po natin. Meron po tayong task force to monitor all of those. No? At meron din po tayong gagawin later on. Pero sabi ko nga, ayoko munang i-preempt yung gagawing programa ng syudad. But definitely, kasi nag-cost cutting tayo sa fiesta. Yun. Nag-cost cutting tayo sa fiesta. Imbis na... by the way, meron kayong affair dito, di ba? Yung Mango Bamboo Festival po. Sige po. From the 16 events or activities that we have online for the City Fiesta, from 12 to 18, nabawasan na po natin, naging 5 na lang po yung events natin. Which is mainly, Bambuhan, Bamboo Street Dancing, Miss San Carlos, Kasalang Bayan, and Coronation Night. Yun na lamang po yung mga events or activities na gagawin natin dito. At kung ano po yung masasave natin doon, ipapare-align po natin sa Sangguniang Panglungsod at yun po ang gagamitin natin. Plus idadagdag pa po natin yung 30% coming from the 5% calamity fund na QRF natin. Plus kukuha din po tayo ng pondo na pwede nating i-realign doon sa supplemental budget natin para po maibsan yung paghihirap po ng ating mga kababayan, tricycle drivers, farmers, and everybody in the city of San Carlos. Yes, pero sa nangyayari itong crisis na ito, expectin natin natataas ang crime, particularly crime against property. So, ano po yung mga measures na ginagawa ninyo with the support of the Philippine National Police? The Chief of Police of San Carlos City is doing very well, especially with the cooperation of the PNP personnel. Tinitignan po natin mabuti yung mga bagay katulad po nung sinasabi ninyo na tataas po yung crime rate. Mga pagnanakaw, yun po ay minomonitor din po ng PNP natin. And alam naman po ng PNP natin kung anong kanilang gagawin sa pamumuno po ng ating hepe sa syudad ng San Carlos. Yung cattle rustling na dating matagal ng problema, wala na yun. Mula sa panahon ni Mayor Jolly, talagang naalis na, hindi na bumalik. So, paano tutulungan ng gobyerno ngayon yung mga, siyempre, mga hand-to-mouth bilang mayor, siguro araw-araw daming humihingi sa inyo. Araw-araw ho yan. Kung makikita niyo ako sa opisina ko, I go to my office kasi pag Monday po, flag raising kami. After flag raising ceremony po, nandun ako sa opisina ko ng mga 8:30. Kung makikita niyo lang po yung dami ng tao na nandun sa opisina ko, siguro po malulula kayo. Habang nagpipirma po ako, kinakausap akong tao, tapos papalit-palit ng mga tao, different problems, different solutions ang binibigay po natin. So hanggang andun pa po yung mga tao, hindi ho ako maalis ng opisina. Hanggang hindi ko po natatapos yung mga taong nandun sa opisina ko,
hindi ho ako maalis ng opisina. Yun nga, nakikita natin yung mga pasanin ng tao, parang obligasyon pa ng mayor, ano? Meron pong bagay na kaya nating resolbahin, pero meron pong mga bagay na dapat silang magre-resolba. Minsan, na-advisean natin sila, pasensya na kayo, hindi na obligasyon ng mayor yan. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig. Yun nga. Di ba? Hindi na obligasyon ng mayor yan. Okay lang kung sa hospitalization. Hospitalizations, medicines, yung mga wala pong problema dyan. Pero with regards po yung mga pang personal matter, syempre being the padre de pamilya o bilang ama ng pamilya, dapat kayo na po ang gumawa ng paraan dyan. Yung pangbabayad po sa tubig at sa kuryente, hindi na po sagot ng mayor yan. Sagot nyo na po yan. No? Pero minsan, alam nyo po, wala tayong magagawa. Kung talaga mahirap yung buhay ng tao, nabibigyan din naman po natin through our personal so yun ang doon sa social obligations yun. Yun ang malaking problema. No, minsan hindi mo masasabi na minsan hindi mo mapahindian yung mga tao dahil nakikita mo naman nahihirapan ang buhay. Ayun, okay. So wala na po tayong sapat na oras, pero para malinawan ang pag-iisip ng inyong mga kasyudaran doon, mga constituents nyo, you might as well paliwanag na, explain to them fully tungkol po dito sa GRL. Actually, wala na pong dapat i-explain. Wala na. Idol, no? Kasi ang bola po ay nasa kanila na. No? At uulitin ko po, wala ho akong kinalaman sa JRL na yan. At alam naman po ninyo yan. Alam po ng tao yan. Kasi ang mahirap po kasi yung maghahanap ka lang ng sisisihin. Ayun. Ipaliwanag natin na you are not suspended at wala pong imbitasyon doon sa Sangguniang Palalawigan. Unang-una po, ang mayor ninyo ay wala pong natanggap na sulat na ako po ay suspendido at hindi po ako suspendido. Katulad po nung napapabalita kahapon. At kung meron man pong imbitasyon sa akin, yun po ay aking tatanggapin at ako po ay haharap kung meron pong imbitasyon. So, as of now po, waiting lamang po ako kung mayroon pong invitation. Ngayon po, kung wala pa naman po, paano naman po ako pupunta na, kumbaga, half-baked? Di ba? Hindi naman ho ako yung papangunahan ko na pupuntahan ko na sila kagad. So, ako po, hinihintay ko lamang po yung mga bagay-bagay na dapat kong sagutin. Meron man po kung sasagutin dyan. Pero, nevertheless, sa ilaluan yung labal akabalian kura at syudad na San Carlos, say opisyalis yung syudad man tatrabaho at pangkaabigan na say inararo tayong syudad na San Carlos. Never kunduralan so tiwalan interyod say siya kuntan mo at sungaran na pamilya may ya inalagaan may ya may pigantaon. From Mayor Julie hanggang say si Kamiran anak, say nununuton milabat, say makatulong at say inararon balay tayo, say inararon syudad tayo. Sang kanang nang yumat no antoy trabahon gagawin may. No wala ra so bilbilang so issues ira iraratan niya issue at gagamitin dalabat tapyano diralandayay mayoryo. Sang kanang nang yumat no paano nakman trabaho antay yumat no antoy liknaan ko no inarsukulaan ko no inarsukulaan nyo no antoy gagawin ko say naynay man unaan say pangkaabigan na sa inararon syudad tayo no wala ra untan iran issue sarag kun ubatan iraratan but definitely ang mayor nyo po ay nagtatrabaho para po sa ating mga kababayan sa syudad ng San Carlos. Okay. So, Ivan, nanggalan tayo si Mayor Ayoy Resuello, nilirat sa raratan niya kakamayat iran issue, pero wala. San Carlos, maayos. So, talaranan nyo lang sa programa na Karambula, kaiba kang technical side, si Randy Castillo, tan si Ka Edwin Inong, sa amigo yo, your one and only in the morning. Salamat at Sarate Prayer Show. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod